Ano ang landas na nakalaan para sa iyo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions Seminary Edition. Binabati ko po muna si Ma'am Alma Mangulabnan at lahat po na nakikinig sa atin sa Kuwait. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa ating mga devotions every day. Now, yung topic po natin ngayon ay Jesus, the Good Shepherd. Si Jesus, siya po yung ating Good Shepherd. Siya po yung ating mabuting pastol. So, when Jesus declares himself as the Good Shepherd, he reveals his tender care, sacrificial love, and faithful protection over his people. Unlike hired hands who abandon the flock, he lays down his life and leads his sheep toward life. This image beautifully captures God's initiative in calling, keeping, and guiding those who belong to Him, assuring believers that their salvation and security rest in His steady hands. Sabi po ng ating Panginoon Jesucristo sa John chapter 10 verse 11, I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep. Ako ang mabuting pastol. Ibinibigay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Na mga kapatid, saan ka nakakita na isang pastol, ibibigay niya yung buhay niya para sa mga tupa? Anong klaseng pag-ibig yon? Di ba, yung mga tupa, kakatayin lang yung mga yan eh. Ibang klase rin, di ba? Yung Diyos natin, nagkatawang tao, ibinigay niya yung buhay niya para sa mga tupa, para sa atin. Kaya ito po yung katuruan natin ngayong araw, patungkol po sa shepherd. The shepherd gives. Jesus died for us. Now, pag tinignan niyo po yung John chapter 3 verse 16, yung act of God, yung act of giving, yun po ay best expression of love. Sabi nga ng isang quotation, no? You can give without love, but you cannot love without giving. Hindi ka pwedeng magmahal tapos hindi ka nagbibigay. You have to give something. Now, ang ating Panginoon Jesucristo, when He showed His love, He gave something. At yung binigay po ng Panginoong Jesucristo, ito po yung sarili niyang buhay nung inialay niya ang kanyang sarili doon sa krus ng Kalbaryo. Now, mga kapatid, wag sana po tayong dumating sa punto ng ating buhay, tayo mananampalataya tagasunod ng ating Panginoon Jesucristo, na hindi na natin na-appreciate yung mga bagay na familiar tayo. Halimbawa po, pag binigyan ka ng bagong sapatos, yung favorite mong sapatos, binigay sa'yo, tuwan-tuwa ka, iba yung pagpapasalamat mo, iba yung appreciation mo, no? Parang everyday makikita mo yung sapatos mo, wow, thank you, kung sino man nagbigay sa'yo, no? Todo pa sa salamat mo. And after a while, habang ginagamit mo siya, after 1 week, 2 weeks, 3 months, tinitingnan mo na yung sapatos mo na walang appreciation. Parang nasanay ka na kasi familiar ka na, everyday mo nakikita. Now, wag naman po natin sanang i-apply yan sa ating buhay Kristiyano, lalo na sa ating pananampalataya sa ating Panginoon Jesucristo. Sometimes, pag lagi nating sinasabi na Jesus died for you, pag lagi nating nababasa sa Bible, lagi nating napapakinggan ang Panginoon Jesucristo namatay para sa'yo, minsan nawawala na yung thankfulness, nawawala na yung gratitude, parang naging familiar na tayo, nasanay na tayo, na, alam ko na yan, Jesus died for us, Jesus died for me. Mga kapatid, wag naman mangyari sa atin yun na parang nawawala na yung thankful heart, yung pagiging masaya at punong-puno ng pagpapasalamat dahil sa ginawa ng ating Panginoon Jesucristo doon sa krus. You know what? Until now, yung pag-ibig ng Panginoon Jesucristo ganun pa din. Kung paano niyang inaalay ang kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, yung pag-ibig na yun pa rin ang meron ng Panginoon Jesucristo para sa iyo at para sa atin. And let's not take that for granted. Huwag tayong maging familiar, huwag tayong maging over-familiar sa ganung klase ng pag-ibig. Alam niyo po, maging sa mga taong nagmamahal sa atin, minsan naging over-familiar na tayo. We take their love for granted. Parents natin, mahal na mahal tayo. Minsan, hindi na natin nakikita yun, no? Puro nakikita natin, mali nila. Asawa natin, mahal na mahal tayo. Pero minsan, ang nakikita natin, puro mali.
doon sa asawa natin instead na makita natin yung pagmamahal ng asawa natin sa atin. So, sa ating relasyon sa Panginoon, wag nawa nating i-take for granted yung pag-ibig ng Diyos, pag-ibig natin Panginoon Jesucristo sa atin. The shepherd gives. Jesus died for us. He gave Himself for us. And nawa hanggang ngayon, kinikilig pa rin sana tayo, no? Hanggang ngayon, ibang klase pa rin yung pasasalamat natin na, Lord, Ikaw ay Diyos na nagkatawang tao, namatay para sa akin. Pangalawa po, the shepherd guides. Jesus leads us. Isa pong ginagawa ng shepherd, mga kapatid, ay ginaguide yung mga sheep, yung mga tupa. Now, wala kang makikitang shepherd na i-guide yung mga tupa patungo sa bangin, no? At hayaang mahulog sa bangin. Ang shepherd, ang laging nasa isip ng shepherd, i-guide yung mga tupa dun sa pinakamainam na pastulan kung saan makakakain sila ng maayos, masustansya. Now, of course, along the way, habang naglalakbay kayo dun sa mainam na pastulan, syempre dadaan kayo sa batuhan, dadaan kayo sa isang lugar na walang makain, no? Minsan, sa mga ganong sitwasyon, nagrereklamo tayo sa ating Panginoon. No? Lord, ba't ba ako nandito sa ganitong sitwasyon? Nandito ako sa batuhan, nandito ako sa walang kahit anong damo, no? Every time na dumadaan tayo doon, isipin lang natin we are just in transit. Ibig sabihin, nandun lang tayo sa journey na yun. Pero in the mind of the shepherd, He's not leading you into that direction. Hindi yan yung end eh. Hindi yan yung direction. Hindi yan yung, kumbaga, finish line. Hindi yan yung destination. Ang destination mo ay dun sa mainam na pastulan. Kaya po, pag binasa niyo po sa Psalm 23, dito po inilalarawan ni Haring David na yung si Yahweh, siya yung shepherd, siya yung mabuting pastol. Sabi dito, He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. So, ang nasa isip ng shepherd ay dalin talaga yung sheep doon sa mainam na pastulan, doon sa makakainom ng maayos yung mga tupa. Kaya mga kapatid, pag nandun tayo sa piling natin desierto yung buhay natin, walang kahit ano, barren land, desolated. Sa mga ganung pagkakataon, isipin natin we're just in transit. Hindi yun ang destination sa atin ng ating mabuting pastol. Pangatlo po, the shepherd guards. Jesus protects us. Pag binalikan niyo po yung John chapter 10, makikita niyo po rito na kinukumpara ng ating Panginoon Jesucristo yung kanyang sarili sa mga shepherds noong unang panahon, mga kasabayan niya, mga Pariseo, Saduseo, at mga religious leaders of the time. At pag binasa niyo po yung John chapter 10, makikita niyo doon na yung mga shepherds na yun, parang mga upahan lang ng mga shepherds, no? Na pag dumating yung mababangis na hayop, biglang iniiwan yung mga tupa, tapos napapahamak yung mga tupa. Sabi ni Jesus Christ, hindi ako ganun. Hindi ako bad shepherd. I'm the good shepherd. And I protect my sheep. At pinakita nga yan ng ating Panginoon Jesucristo nung siya'y namatay doon sa krus ng Kalbaryo. Yung wrath, yung kaparusahan na dapat tayo ang tumanggap, sinalo ni Jesus Christ yun. Dapat ikaw at ako ay maparusahan sa ating mga kasalanan. Parusahan ng Diyos at mawalay tayo sa Kanya ng pangwalang hanggan. Pero ang ating Panginoon Jesucristo, iniunat niya ang Kanyang mga kamay. At doon sa krus ng Kalbaryo, sinapo niya ang lahat ng kaparusahan na para sa atin. That is the greatest protection we have ever experienced na nangyari 2,000 years ago. So 2,000 years ago, nung iniunat ang ating Panginoon Jesucristo yung kanyang kamay doon sa krus ng Kalbaryo, yun na po yung greatest protection of all time. And even now, Jesus Christ still protecting us. Ang Panginoon Jesucristo, hindi siya absentee God, hindi siya absentee shepherd. He is still our shepherd up to our time. Kaya po, umasa tayo sa protection na ibinibigay sa atin. Kung ano man ang sitwasyon natin sa buhay, there's protection from Jesus. Now, para po sa ating application, find the path meant for you. Ang ating shepherd po ay nililid tayo. Lahat po tayo, nililid tayo of course sa pagiging mabuting tao. That's given, no? Sa pagiging maka-Diyos, that's given. Pero alam niyo po, bawat isa sa atin, meron tayong kanya-kanyang leading ng Diyos sa atin. May kanya-kanya tayong pinagdadalan when it comes to relationship.
when it comes to career, studies, yung future mo in life. May kanya-kanya po tayo. May kanya-kanya tayong mission. At wag po nating hanapin yung direksyon ng ibang tao. Tapos gagayahin natin sila. Iba sila iba ka. Wag kang mainggit kung ang bilis-bilis ng takbo ng buhay nila, no? Ang layo ng nararating nila, madami silang achievement. Wag kang mainggit, wag kang tumingin sa iba kasi mayroong pinagdadalan sa iyo ang ating Panginoon Jesucristo. And remember this, He is our good shepherd. Hindi kanya dadalhin sa masama. Hindi kanya dadalhin sa bangin para mapahamak ka. Dadalhin kanya sa mainam na pastulan. So find the path meant for you. Sabi nga rito sa isang quotation, no, direction is so much more important than speed. Sa panahon natin ngayon, speed is the name of the game. Lahat mabilis. Cellphone, communication, transportation, everything is fast. Pero mga kapatid, hindi po nadadaan yung buhay sa bilis. Ang kailangan po nating malaman, tama ba ang iyong dinadaanan? Kahit mabagal, slowly but surely, it doesn't matter. Ang mahalaga, nasa tamang landas ka. Your speed doesn't matter. What is important is you're doing the mission of God for your life. Number 2 po, follow the shepherd's voice. Sabi niya po sa John chapter 10, same chapter, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Alam niyo po, ang ating Panginoong Jesucristo, kilala niya yung kanyang mga tupa. At pag nagsalita siya, yung mga tupa niya nakikinig sa kanya at sumusunod sa kanya. Kaya po dito sa mga devotion natin, laging merong word of God, merong teaching, merong application. Ito rin po yung sinasabi ng Panginoon Jesucristo, "My sheep listen," nakikinig. At hindi lang basta nakikinig, they follow me. Wala pong silbi na meron tayong pinapakinggan na shepherd tapos hindi naman tayo sumusunod. Walang kwenta yun. Ang kailangan, nakikinig ka sa shepherd at the same time, you're following him. So, follow the shepherd's voice. Tandaan po natin, yung ating shepherd, hindi ka dadalhin sa masama. Hindi ka dadalhin sa ikapapahamak mo. Hindi ka dadalhin sa bangin. Ang intensyon ng shepherd sa iyong buhay ay dalhin ka sa mainam na pastulan kung saan masasabi mo na ito ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Ang kalooban po ng Diyos sa iyo, mga kapatid, kung saan maluluwalhati ang ating Diyos. Kung saan siya mapapasalamatan at mapapapurihan. Alam niyo po, pag dinala ka ng Diyos sa bangin, hindi magbibigay ng kapurihan yun sa Diyos. Ang magbibigay ng kapurihan sa Diyos yung isang landas na katulad ng sinasabi ni Haring David, dinadala niya ako sa mainam na pastulan kung saan mapupuno ang iyong puso ng pasasalamat at pagpupuri sa Diyos. At pangatlo po, fear no one but God alone. Wala kang dapat katakutan kundi ang Diyos lamang. Sabi nga rito sa John chapter 10, "I give them eternal life and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand." Ikaw ay nasa kamay ng Diyos at walang makakaagaw sa iyo mula sa kamay ng Diyos. And you have to fear no one. Wala kang dapat katakutan. Sabi po rito sa Psalm chapter 23, "Even though I walk through the valley of the shadows of death, I will fear no evil, for you are with me." Sabi ni Haring David, kahit ako naglalakad sa libis ng lilim ng kadiliman, hindi ako matatakot sapagkat ang good shepherd ay kasama ko. Sabi dito, "Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod, inaaliw ako ng mga ito. Your rod and your staff, they comfort me." Yung rod and staff, those are meant for protection and guidance. Kaya po, wala tayong dapat ikatakot, mga kapatid. Fear no one but God alone. Para po sa ating discussion, what is the path of our shepherd for your life in terms of relationship, career, and mission? Saan ka ba dinadala ang ating Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin yan sa devotion natin na ito. Tayo po'y manalangin. Father, thank you for giving me Jesus, my good shepherd, who knows me, leads me, and watches over me. When I wander, gently bring me back to the safety of your care. When I face trials, remind me that His presence is my protection and peace. Teach me to recognize His voice,
trust His direction, and rest in His love. Help me grow in obedience and courage as I follow Him daily. I entrust my heart and my path to You. In Jesus' name, Amen and Amen. Maraming salamat po kay Sister Gemma na partner po natin sa devotion natin na ito. At kung kayo po ay merong natutunan, ipaalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating Daily Devotions.